Aminado naman po yung mga residente na nakatira malapit sa itinayong residential project sa kabundukan sa Cebu City na nakadagdag ito sa matinding pagbaha sa kanilang lugar. Samantala, sa pinakahuling datos po ng Office of the Civil Defense o OCD, 150 na po ang namatay sa lalawigan ng Cebu, habang mahigit sa 50 pa ang nawawala. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagpapatuloy ang konstruksyon ng Dry Soap Monterrasas sa Barangay Guadalupe sa Cebu City. Sa harap yan ang isinasagawang investigasyon ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources sa naturang community project na itinayo sa gilid ng bundok. Ito kasi ang itinuturo ng ilan na umano'y sanhi ng malawakang pagbaha kamakailan. Ang mismong mga residente sa lugar naniniwala na may epekto sa kalikasan ng nasabing proyekto. Ay, yung Monterrasas ngayon, kumpara dati, kasi dati taga dito kami, hindi yan bumabaha. Ngayon, nung dinevelop na nila, lalo na yung may prime dyan, bumabaha na. Tapos mayroong mga drainage ito, hindi na nagkalit-silitso yung tubig sa saan ba. Tapos yung isang ano doon, riprap, bumigay. Sa ano pa ito, hindi pa pinutol yung mga kahoy bago kinikware nila malakas na ang baha, ang tubig dito. Dati po hindi. Naniwala talaga. Tingnan ninyo yung bukid. 'Di ba? Wala nang kahoy. Lahat puti na ang buhok. Dati wala itong baha. Ngayon, kung nakita niyo nung sagsag ng ng bagyo, dito, puno ito ng tubig. Pero may mga residente rin na hindi naniniwala sa mga akusasyon na ikinakabit sa proyekto. Ang magkapitbahay na sina Aling Gina at Divina, na higit 25 taon na raw nakatira sa lugar, wala naman daw napansin na pagbabago kamakailan. Hindi may maniwala sir kay o kung mag-uwan diri, dili man jud diri sad magkusog nga tubig. Natural naman nga tubig diring moagi. Ang ibang lugar dito sa may Forest Hill, sabi nila ang dahilan kuno sa Monterrasas. Kami hindi may alam kung ano ang dahilan. Dito, kuan lang kanang natural ang good na ay baha pero konti lang. Ang provincial government ng Cebu, kombinasyon ng malaking volume ng tubig at mga nasirang dike ang nakikitang dahilan ng trahedya. Was too much water that was the cause of the typhoon. And we have seen that some of the dikes broke. Sa pinakahuling datos ng Office of the Civil Defense, umakyat na sa 150 buhay ang nalagas sa buong lalawigan ng Cebu dahil sa bagyong Tino na nagresulta sa flash flood sa iba't ibang bayan at lungsod. 451 naman ang nasugatan, habang 57 residente pa ang patuloy na hinahanap. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.